Ang mga kaharian sa Bisaya at Mindanao ay naging masagana sa panahon ng 10th century. Isa na dito ang kaharian ng Butuan sa Hilagang Mindanao. Ang magandang klase ng ginto nito ay kinakalakal na umaabot sa lugar ng Nusantara. Ang kaharian ay may kaugnayan sa pakikipagkalakalan sa mga sinaunang sibilisasyon ng Japan, China, India, Indonesia, Persia, Cambodia at sa lugar na binubuo ng Thailand. Mahusay rin ito sa paggawa ng metal at armas, musikal na mga instrumento at alahas na ginto. Sa panahon ng 1,001, nagpadala ang kaharian ng Butuan sa China isang mensahe sa ilalim ni Yi Shuhan na humihiling ng pantay na pagtrato sa China, katulad ng pagtrato nito sa mga mangangalakal na kaharian ng Champa. Ang kahilingan ni Haring Kiling ng Butuan ay tinanggihan ng korte ng China sa kadahilan ng ang Champa ay mas paborito nila. Nang magkaroon ng bagong pinuno ang Butuan na may pangalang Sri Bata Shaja, nagpadala ulit ito ng embahador sa China na si Li Kanshi para sa pagkakapantay ng diplomatiko at kalakalang katulad sa Champa. Nabigla ni Li Kanshi ang emperor na si Sensong sa pamamagitan ng paglalahad ng isang alaala na nakaukit sa isang gintong tablet, ilang puting dragon, kampor, mulukan clubs at isang alipin na galing sa Southeast Asia sa bisperas ng isang mahalagang seremonyal para sa sakripisyo ng estado. Ang pagpapakita ng ganitong bagay ay nagdulot ng mga interes mula sa China at nagkaroon ito ng magandang diplomatikong relasyon na umabot sa pinakamataas sa panahon ng Yuan Dynasty. Ang kaharian ng Cebu o Rajahnate of Cebu ay isang Indianized na kaharian sa isla ng Sugbo sa Pilipinas. Itinatag ito ni Sri Lumay o Raja Muda Lumaya, isang minor de edad na prinsipe ng dinastiyang Kola ng India na sumakop sa Sumatra. Ipinadala siya ng Maharaja mula sa India upang magtatag ng isang kampo para sa mga pwersang ekspedisyonaryo ng India. Ngunit siya ay nagrebelde at itinatag ang kanyang sariling independeng kaharian. Ang mga taga-Bohol ay sinasabing inapo ng isang pangkat ng mga unang nanirahan sa Pilipinas na tinatawag na pintados o mga taong puro tato ang katawan. Ang pagsalakay sa Bohol ng mga tao ng Panglao na nagmula sa Mindanao ay nagsimula sa pagsilang na tinaguriang kaharian ng Bohol na kilala rin bilang Dapitan Kingdom of Bohol. Maaari rin na sila ang sumalakay sa China sa panahon ng 1,001 at 90 dahil sa kadahilanan na kailangan nila ng maraming bakal na taglay ng China. Ang Mindanao sa panahon na ito ay tinitirhan ng iba't ibang tribo na mga lumad. Sa kanilang kanluran ay makikita ang kaharian ng Lupasug na kinabibilangan ng yakan na galing sa Champa, mga Tausug, Buranon at mga Sama Badyaw. Sa panahon ng 1,003 at 65 ay nasakop sila ng kaharian ng Majapahit na galing sa Indonesia. Nakuha nilang maging independe sa panahon ng 1,003 at 69 at inatake ang Brunei. Kinuha nila ang lahat ng treasure nito at mga ginto. Naging kaharian ng Muslim ang Sulu sa pagsapit ng 1,003 at 80 dahil sa mga Muslim na mga ngalakal at naitatag ang Sultanate of Sulu. Sa ika-15 siglo, ang kaharian ng Borneo ay naging isang estado ng Muslim at sa pamamahala ni Sultan Bolkiah ay sinakop nila ang Sultanate of Sulu at ang kaharian ng Palawan, Mindoro at ang Tondo sa Luzon. May dalawang magkapatid ang payapang naninirahan sa Mindanao. Sila ay si Mamalo at si Tabunay. Nang dumating ang Islam, si Tabunay ay nagpo-convert. Samantala si Mamalo ay nagdesisyon na ipagpatuloy ang paniniwala ng kanilang ninuno. Si Tabunay ay nanirahan sa kapatagan habang si Mamalo ay sa kabundukan at sila ay nangako sa isa't isa na gagalangin ang kanilang kapatiran. Doon nauugnay ang kapayapaan sa mga Muslim at mga katutubo sa Mindanao. Ang mga Muslim ay madalas na nilulusob ang mga kaharian ng mga pintados. Ang kaharian ng Butuan at Cebu ay may matinding alyansa kasama ang kaharian ng Kutai na may Hinduism na reliyon sa Borneo. Kalaban nila ang Islamic Sultanate ng Maguindanao, Sulu at Brunei. Nakikipaglaban sila sa mga pirata ng mga Muslim na kilala bilang Magalos na literal na maninira ng kapayapaan mula sa Mindanao. Si Sri Lumay ng Cebu ay nakilala sa kanyang maigpit na patakaran sa pagtatanggol laban sa mga Moro. Ang kanyang paggamit ng mga scorched earth tactics para maitaboy ang mga mananakop ay nagbigay sa kanya na pangalan na Kang Sri Lumay Sugpo na ibig sabihin ang napakalaking apoy ni Sri Lumay sa bayan na kalaunan ay pinaikli na Sugpo o pinasong lupa. Sa panahon ng paghahari ni Raja Humabon, ang rehiyon ay naging isang mahalagang sentro ng pangangalakal kung saan ang mga produktong pang-agrikultura ay kinakalakal. Mula sa Japan, ang mga kagamitan na pabango at babasaging baso ay karaniwang ipinagbibili para sa mga katutubong mga ngalakal.
Ang mga produktong ivory, leather, mahalagang bato at asukal ay nagmumula sa mga negosyanteng mga Indiano at sa mga Burmese. Ang daungan ng Sugbu ay kilala bilang sinibuhayang hingpit na ibig sabihin ay lugar para sa pangangalakal at pinaikli ito bilang Cebu o Cebu. Sa panahon ng pamamahala ni Humabon ay dumating si Lapu-Lapu mula sa Borneo. Ikinasal si Raja Humabon sa pamangkin ni Lapu-Lapu at ibinigay ni Humabon ang rehiyon ng Mandawili, ngayon ay Mandaue, kasama ang isla na kilala bilang Opong o Opon, na kalaunan ay nakilala bilang Mactan. Ang relasyon ni Lapu-Lapu at Humabon ay lumala nang mamirata si Lapu-Lapu at sinimulan ang pag-atake sa mga barkong mga ngalakal na dumadaan sa isla ng Opong na nakakaepekto sa kalakalan sa Sugbo. Noong Marso ng 16, sa panahon ng 1521, napadpad si Magellan sa karagatan ng Pilipinas at nasilayan niya ang bundok ng Samar. Naglalayag siya para makahanap ng kanlurang ruta papunta sa Moluccas Island. Iniwasan niya ang isla ng Samar at nang sumunod na araw, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na iangkala ang kanilang mga barko sa baybayin ng Homonhon Island. Doon nakipagkaibigan si Magellan kay Raja Kulambo ng Limasawa at Raja Siago ng Butuan sa pamamagitan ng Sandugo o Blood Compact. Nang tumapak ang mga Kastila sa Butuan, sinabi nila na napakarami ng ginto na kahit na ang mga bahay ay pinalalamutian ng ginto. Ang mga piraso ng ginto ay kasing laki ng walnut at itlog. Ito ay matatagpuan sa pamamagitan ng pagbibistay sa lupa ng Raja. Ang lahat ng pinggan ng hari ay ginto at may ibang bahagi rin sa kanyang tahanan na gawa sa ginto. Siya ay may isang takip na sutla sa kanyang ulo at may suot na dalawang malaking gintong mga hikaw na nakalagay sa kanyang mga tenga. Sa kanyang tagiliran ay may nakabitin na isang sundang. Ang hawakan nito ay medyo mahaba at lahat ay ginto. Ang lalagyan nito ay kahoy na may disenyo. Mayroon siyang 3 puwang na ginto sa bawat ngipin at ang kanyang mga ngipin ay lumilitaw na parang napapalibutan ng ginto. Mas mayaman pa ang kaharian ng Butuan kaysa sa kilalang kaharian ng Srivijaya sa Indonesia. Tinuro naman ng mga raja kay Magellan si Raja Humabon ng Cebu na pinsan ni Raja Siago ng Butuan. Maayos naman tinanggap ni Humabon ang mga bisitang Kastila at nabautismuhan ito kasama ang kanyang asawa sa pananampalataya sa Katoliko. Ang pangalang Kristiyano na Carlos ay ginamit bilang karangalan kay Haring Charles ng Espanya at Juana bilang pangalan sa ina ni Haring Charles. Naimpluwensahan ni Magellan ang Raja para utusan ang mga ibang pinuno na magbigay ng supply ng pagkain para sa mga barko at mag-convert sa Katoliko. Ang mga dato ay pumayag maliban kay Lapu-Lapu na dato ng Mactan. Humingi ng tulong si Raja Humabon kay Magellan na talunin si Lapu-Lapu at hindi nagdalawang isip si Magellan para sa pagkakataon na maipakita niya ang kanyang kayabangan. Noong hating gabi ng 27 ng Abril sa taon ng 1005 at 21, pinangunahan ni Magellan ang isang pwersa na humigit kumulang na 60 mga tauhan at 20 hanggang 30 na mga bangkang pangdigma o karakowa na mga mandirigma ni Humabon mula sa Cebu. Nakarating sila sa Mactan. Gayunpaman, dahil sa pagkakaroon ng mga maraming kalat-kalat na bato at mga coral reef, ang mga barko ni Magellan ay hindi makapunta sa baybayin ng Mactan. Ang bilang ng mandirigma ni Lapu-Lapu ay umabot sa 1,500 na mandirigma na armado ng mga bakal na espada, pana at sibat na kawayan. Inulit ni Magellan ang kanyang alok na hindi sila aatakihin kung manunumpa sila kay Raja Humabon at susunod sa hari ng Espanya. Tumanggi si Lapu-Lapu at kinitya ang mga dayuhan hanggang sa pagsapit ng umaga. Si Magellan ay marahil na umaasa na mapapabilid niya ang mga mandirigma ni Humabon dahil sa taglay na mas malakas at magandang kagamitan ng Europa. Sinabi niya sa tauhan ni Humabon na manatili na lamang sa kanilang balangay at manood na lamang. Si Magellan at 49 na mga dayuhan na nakasuot na mabibigat na baluti ng mga Espanyol na armado ng mga sibat, espada, crossbow at musket o baril ay tinahakang baybayin upang labanan ng pwersa ni Lapu-Lapu. Nang makarating sa lupa ay sinunog nila ang ilang mga bahay sa baybayin upang takutin ang hukbo ni Lapu-Lapu. Sa halip, ang mga katutubo ay lalong nagalit at biglang nilusob si Magellan. 2 Espanyol ang napatay agad sa labanan at si Magellan ay nasugatan sa binti sa pamamagitan ng palason na may lasot. Nagutos agad siya na umatras sa laban at sumunod agad ang kanyang tauhan maliban sa ilan na nanatili upang maprotektahan siya. Gayunpaman, nakilala siya bilang kapitan ng mga katutubo dahil sa kanyang suot kung saan siya ay naging focus ng pag-atake.
Dahil sa rami ng mga katutubo at sa basang balote nila Magellan ay mabilis silang nagapi. Napatay si Magellan at ilan sa kanyang mga tauhan at ang natitira ay tumakas papunta sa mga naghihintay na mga bangka. Tinulungan naman sila ni Raja Humabon para makatakas at nagkaroon ng salo-salo sa Cebu at nilaso ng mga dayuhan. Ang mga tauhan ni Magellan ay dali-daling tumakas at sinubukang bumalik sa Espanya. Pagkatapos ng laban sa Mactan, si Lapu-Lapu at si Humabon ay muling naging magkaibigan. Nang maglaon ay nagpasya si Lapu-Lapu na bumalik sa Borneo kasama ang 11 sa kanyang mga anak, 3 sa kanyang mga asawa at 17 sa kanyang mga tauhan. Sinasabi ng iba si Lapu-Lapu daw ay Muslim, ngunit ang mga Bisaya ay may mga tato na bawal sa Islam. Bumalik siya sa Borneo, ngunit hindi lahat ay Muslim sa Borneo. May kaharian pa rin sa Borneo na Hinduism ang relihiyon. Isa na dito ang Kutai, na kalyado ng Butuan at Cebu laban sa mga Moro sa panahon na iyon. Ilang beses nagpadala ng ekspedisyon ang hari ng Espanya pabalik sa Pilipinas, ngunit ilang beses rin itong nabigo. Sa taong 1005 at 43, nakarating si Ruy Lopez de Villalobos sa silangang Mindanao, ngunit naubos ang kanilang supply ng pagkain sa paglalayag at naranasan nilang matinding gutom. Umalis sila sa lugar na iyon at napadpad sa salakuyang Sarangani. Ang isang barko na naiwalay kay Villalobos ay nakarating sa Limasawa at dumating sa kanila na hindi nila inaasahan na may dala ng maraming pagkain at si Villalobos ay pumunta rin sa Limasawa para makakuha ng supply ng pagkain. Ngunit inatake sila ng mga katutubo roon at napilitan silang umalis at pumunta sa Molucas. Ngunit nabiyag sila ng mga Portugis. Ang kaharian ng Bohol ay umunlad sa ilalim ng paghahari ng dalawang magkapatid na pinuno ng Panlaw na si Dato da Ilisan at Dato Pagbuwaya na may masaganang kalakalan sa kalapit na bansa sa Timog Silangang Asya, lalo na sa Sultanate of Ternate. Umunlad ang kalakalan sa kaharian ng Bohol dahil sa magandang lokasyon nito. Para sa ibang mga kaharian tulad ng Ternate, ay kailangan muna nilang makibahagi sa diplomatikong relasyon sa kaharian ng Bohol para makasama sa kalakalan ng mga Bisaya dahil kontrolado ng Bohol ang mga daanan sa kalakalan. Ang ugnayan sa pagitan ng Sultanate of Ternate at ng Bohol ay nasira nang malaman ng Sultan ng Ternate ang malungkot na kapalaran ng kanyang tagapagsalita at mga tauhan na pinatay ng dalawang naghaharing dato ng Bohol bilang parusa sa pag-abuso sa isa sa mga babaeng Boholana. Kaya noong 1005 at 63, sinalakay ng mga Ternatans ang Bohol. 20 Joangas na nagpanggap na negosyante at ipinadala ng Sultan ng Ternate upang salakayin ang Bohol. Nang walang kamalay-malay, ang mga naninirahan sa Bohol ay hindi nagawang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga hukbo ng Ternatan na may malakas na armas katulad ng musket at arquebusser o isang armas na sinaunang baril na unang nasilayan ng mga taga-Bohol. Ang nasabing bagong sandata ay nagmula sa mga Portugis na kasama na sumalakay sa Bohol. Maraming mga taga-Bohol ang nawalan ng buhay, kabilang na dito ang kapatid ni Dato Pagbuwaya na si Dato da Ilisan. Matapos ang paghihiganti ng Ternatan laban sa Bohol, si Dato Pagbuwaya ay naiwang mag-isa bilang pinuno ng isla. Nagpasya siya na umalis sa Bohol kasama ang mga natitirang mga Boholano at tinuring nilang sinumpa ang isla ng Bohol. Dumaong sila sa ilagang baybayin ng isla ng Mindanao at napalis ang mga tribong Subanon at dito nila itinatag ang bagong dapitan. Humina ang alyansa ng mga Bisaya nang mawasak ang kaharian ng dapitan sa Bohol. Ang mga Moro sa Timog at Hilaga ay walang tigil na inatake ang mga Pintados at dahil dito patuloy na humina ang kaharian ng mga Bisaya na humantong na kinakailangan nila ng tulong. Pagkalipas ng ilang taon ay may dumating na mga dayuhan sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Ito na kaya ang kanilang kasagutan para talunin ang mga Moro? Mga kabesa, dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana may natutunan kayo sa ating inang bayan. Huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para sa susunod na kasaysayan ng sinaunang Pilipinas. Salamat sa panonood. Sana maibahagi nyo rin ito sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli. Bye-bye.